Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan muli ang tungkol dito kay XRP. Sa mga nagtatanong po pala kung bakit po ako nawala nitong mga nakalipas na araw, ay simple lamang po ang dahilan dyan. Ako po ay nilagnat. Pero ngayon ay nakaka-recover na po ako kaya tuloy po ulit ang ating pagko-content sa ating mga paboritong cryptocurrencies dito. Kaya ayan, dito po kay XRP ay meron po tayong isang matapang at saka controversial na pahayag na binitawan kamakailan nitong si Ginoong Edward Farina. Isa po siyang kilalang pro-XRP na eksperto at saka founder ng Alpha Lions Academy. Ayon sa kanya, ayan, meron po siyang ang kanyang binitawang pahayag ay sabi niya ay it's crazy how most people will never own even 500 XRP in their lifetime. Kaya sa madaling salita, para kay Ginoong Farina, karamihan daw sa mga tao ay hindi kailanman makakabili ng kahit 500 XRP. Isang halaga na kasalukuyang may katumbas na mahigit $1,075 or yan po ay around nasa mga 59,000 pesos. Yan sa pera natin. Ngunit teka, 500 XRP lamang yan Hindi ba't parang kayang-kaya naman kung gugustuhin natin? Bakit niya nasabi na magiging imposible ito para sa karamihan ng tao? At higit po sa lahat, aalamin po natin kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit sinasabi na hindi kayang bilhin ng karamihan ang 500 XRP. Ayon po kay Ginoong Farina, kahit na mukhang maliit lang ang 500 XRP, sa hinaharap ay magiging napakahirap na itong makuha. Sa kasalukuyan, kung ang presyo po ni XRP ay nasa $2.50 kada isa, ang 500 XRP ay katumbas ng $1,075. Sa paningin po ng isang average na retail investor, hindi biro ang ganitong halaga, lalo na kung ito ay isasabay sa araw-araw na gastusin tulad po ng pagkain, renta at saka bills. Pero higit pa dyan, yan ay may mas malalim na dahilan kung bakit unti-unti nagiging imposible ang makaipon ng 500 XRP. Yan, ano nga ba ang mga dahilan na yan? Una ay ang epekto po ng institutional adoption sa presyo ng XRP. Isa po sa mga pangunahing dahilan ay ang institutional adoption, kung saan ibig sabihin ay yung mga malalaking kumpanya at institution ay nagsisimula na pong bumili ng malaking volume na XRP upang gamitin po nila bilang reserve asset o bahagi ng kanilang corporate treasury. Kaya meron po tayong ilang mga halimbawa rito. Ayan, nandito po si Trident Digital, isang Nasdaq listed company, at sila ay nagkaroon po ng plano na mag-raise ng $500 million para gumawa ng XRP treasury. Ayan, nandito na rin si Webos International. Ayan, sila naman po ay nag-file sa SEC para magkaroon ng $300 million na XRP treasury. Ayan. Nandito na rin po ang Vivo Power, Wellgestic Health at saka Alt Capital na may balak ding bumili ng XRP na nagkakahalaga po ng $121 million, $50 million at saka $10 million. Kapag tuloy-tuloy po ang ganitong mga institutional lockups, ibig sabihin ay nababawasan po ang available supply ni XRP sa market. Kung kaunti lang po ang natitirang supply pero tumataas ang demand, natural na tataas din ang presyo. At kapag nangyari yan, baka ang dating $1,075 na halaga ng 500 XRP ay lumobo na sa $5,000 kung umabot sa XRP sa $10 kada isa. Ayon naman po yan sa prediction ni Crypto Bull. Yan, dito naman po tayo sa psychological barriers. Ano po ang papel ng psychological barriers sa pag-iipon ng XRP? Maraming investor ang sumusuko kung bumababa ang presyo ng XRP. Hindi po sila sanay sa long-term mindset o dollar cost averaging strategy.
Ang DCA ay ang paraan ng dahang-dahang pagbili ng isang asset kada buwan o linggo para makabuo ng malaking holdings sa paglipas ng panahon. Ngunit ayon po kay Ginoong Farina, karamihan ay hindi po sanay ng DCA, lalo na kapag may FOMO or fear of missing out. Sa ganitong sitwasyon, nawawalan po ng gana ang mga investor na bumili pa, kaya hindi po sila umaabot sa goal na 500 XRP. Sinang-ayunan din ito ni Ginoong Matthew Snyder, isang kilalang wealth expert. Ayon sa kanya ay posibleng mawalan ng XRP na mabibili sa market para sa retail investors kapag tuloy-tuloy ang institutional accumulation. Ngayon ay sunod po na tanong ay bakit nga ba may mga taong ayaw talagang hawakan si XRP? Hindi rin natin pwedeng kalimutan na may mga tao talagang ayaw kay XRP. Ayon sa mga kritiko ay hindi po nila hawak at hindi nila balak hawakan o i-hold ang kahit isang XRP. May mga nagsasabing hindi po nila gusto ang design, ang approach ng project o mismong network nito. Pero sa kanila ay walang halaga si XRP kahit patumaas ito ng sobra. Ang ganitong pananaw ay isa ring dahilan kung bakit mas kaunti ang bumibili. Pero sa kabilang banda, ito rin ang dahilan kung bakit madaling mawalan ng XRP sa market kapag dumami na ang demand mula sa mas malalaking investor. Ngayon is ano naman po ang long-term outlook nitong si Ginoong Eduardo Farina kay XRP. Kung mayroong tunay na naniniwala sa kinabukasan ni XRP ay si Ginoong Eduardo Farina po yan. Ayon po sa kanya, ang pagkakaroon ng 10,000 XRP na katumbas po ng humigit kumulang $21,500 sa ngayon ay isang golden opportunity para makamit ang financial freedom. Ibig sabihin ay naniniwala siyang kung tumaas si XRP ng sobra, halimbawa ay umabot po sa $100 bawat isa, ang halaga po ng 10,000 na XRP ay aabot na sa $1 million. Dagdag pa niya, ngayong taon bago po sumapit ang October 2025, ay dapat makapaghanda na ng kahit 1,000 XRP ang isang investor bilang paghahanda sa posibilidad ng paglabas ng digital euro mula sa European Bank. Isang pangyayaring maaaring magpataas palalo sa presyo ni XRP. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalaga po ang impormasyong ito. Kung totoo nga magiging mahirap na makabili ng 500 XRP sa hinaharap, ngayon pa lang ay dapat nang pinag-iisipan natin ang long-term strategy. Karamihan po sa atin ay nagsisimula pa lamang sa mundo ng crypto. Kaya ang disiplina po sa pag-iipon at pag-aaral ng market ay malaking tulong para makasabay sa mga oportunidad. Ang DCA ay isang mabisang paraan para dahan-dahan na makabuo ng XRP portfolio kahit pa maliit lang ang kapital. Halimbawa kahit 1,000 pesos lang kada linggo, pwede mo nang simulan ang iyong pag-iipon. Huwag pong hayaang matalo ka ng FOMO or takot sa pagbaba ng presyo. Ang tunay po nakita ay dumarating sa may disiplina at saka pasensya. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, may punto po itong si Ginoong Edward Farina. Habang ang karamihan ay abala sa mga mabilisang kita or hype coins, si XRP ay tahimik ngunit consistent sa kanyang pag-akyat. Hindi imposible na balang araw ay lumipad ang presyo ng XRP sa antas na hindi abot kaya ng average na investor. Pero hindi rin ito garantiya. Kailangan pa rin natin ng maingat na pagsusuri at hindi po basta-basta sumakay sa hype. Pero kung ikaw po ay naniniwala sa project, may tiwala po sa potensyal ng XRP at handang maghintay, maaaring ang 500 XRP na sinasabi ni Ginoong Farina ay maging isang tunay na kayamanan sa hinaharap. Kaya habang maaga pa, tanungin po natin ang ating sarili. Gaano ba tayo kahanda na magsakripisyo ngayon para sa mas magandang kinabukasan?
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.